Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, ibinunyag po ngayon ng Malacanang mga kabida yung rason kung bakit po umatras ito hong mga diskaya mga kabida na makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI mga kabida. Ang sabi po ng Malacanang dahil hindi raw inirekomenda ng ICI ito hong mga diskaya na maging state witness. So, sa madaling salita po mga kabida, tinanggihan po ng ICI po mga kabida na maging state witness ito hong si Curly at saka Sara Diskaya. Eto, babasahin ko lang po ito hong balita mula sa Abante mga kabida. Okay? Ang sabi po nila dito, Curly, Sara Diskaya, bokya na. State witness kaya umatras sa ICI, Palasyo. Eto, ibinunyag ng Malacanang ang dahilan kung bakit umatras ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na makipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa flood control scam. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bunsod ito ng pahayag ng ICI na hindi nila nire-rekomendang maging state witness ang mga diskaya dahil hindi naman sila ang least guilty sa akusasyon ng anomalya sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Wala ring nakikitang epekto ang Malacanang sa pagtanggi ng mag-asawang diskaya sa investigasyon ng ICI. Anya, merong iba pang testigo na makakapagbigay ng mas matibay na ebidensya at may turo kung sino ang mga dapat na managot. Kaya hindi magiging kawalan ang mga diskaya. Ayun. So yun po mga kabida. Tinanggal ho bilang posibleng aplikante para ho maging state witness ito hong mag-asawang diskaya mga kabida. Hindi po inirekomenda ng ICI sa Department of Justice dahil hindi naman daw sila ang least guilty dito sa issue po ng korupsyon sa flood control projects mga kabida. Ang tanong po dito, bakit? Okay? Hindi po ba sapat yung statement ng mga diskaya? Hindi ho ba nakumbinse ang ICI doon po sa isiniwalat po nilang mga pangalan na posible hong sangkot dito sa korupsyon sa flood control projects sa lahat ng mga testigo mga kabida na iniharap, okay, hindi lang po sa ICI maging dito ho sa Senate Blue Ribbon Committee itong mga diskaya lang po ang nagtumbok ng mga pangalan ng mga kongresista na posible hong sangkot dito sa issue po ng korupsyon sa flood control projects. At wala na pong iba, mga kabida. Okay? Yung isang testigo ng Senate Blue Ribbon Committee na si Master Sergeant Orly Gutesa, dalawang pangalan lang po yung kanyang binanggit, mga kabida. At in fact, tatlo pala, pati itong si Congressman Eric Yap. Okay? Dating House Speaker Martin Romualdez at ito hong si Congressman Zaldico, mga kabida. Pero yung ibang mga pangalan po ng mga kongresista, ang dami po yun, itong mga diskaya lang po. Okay? So, ibig sabihin ho ba dito, yung mga binanggit po na mga pangalan ng mga diskaya, na mga mambabatas po dyan po sa House of Representatives, since sila po ay hindi na po inirekomenda bilang state witness at umatras na po itong mga diskaya, mawawalan na po ng saysay yung mga nabanggit na mga pangalan ng mga diskaya ho dito. Sa madaling salita po mga kabida, spared ito hong mga nabanggit na mga pangalan ng mga mambabatas po sa lower house. Okay? Sa investigasyon po ng ICI ho dito. Okay? Ito, nagtatanong lang po ako, mga kabida. Kasi gaya na sinabi ko po, walang ibang witness o witnesses, mga kabida,
na nagbanggit ho ng mga pangalan ng mga kongresista, no, mga kabida, na sinasabi hong nakatanggap ng kickback mula sa mga diskaya o mula sa kontraktor, kundi ito lang mga diskayas. Okay? Now, kung tinanggal po nila ang mga diskaya dito ho sa Witness Protection Program, possible entry sa Witness Protection Program. And since ang mga diskaya, sabi po ng ICI, ay hindi po least guilty, mga kabida, and most probably, most guilty sila, sino yung least guilty ho dito? Okay? Sino po ang least guilty ho dito? Ito bang si dating House Speaker Martin Romualdez? Okay? Siya ba ang may tuturing na least guilty ho sa issue po ng korupsyon, mga kabida? Kaya inimbita po nila ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez dahil marami daw nalalaman ito, mga kabida. Okay? At posibleng maging state witness, po. Kaya nga nalalabuan po ako, mga kabida, dito ho sa takbo po ng investigasyon po ng ICI, po. Okay? Parang wala hong direksyon, mga kabida, Mantakin nyo 78 days na po ang nakalipas. Pero hindi po malinaw at wala pa po silang may tuturong mga sangkot ho dito, mga kabida. Malinaw na may tuturong sangkot ho dito sa issue po ng corruption sa flood control projects. Yan po yung masakit. Now, sa ibang bansa pa yan, mga kabida, alam nyo, wala na, tapos na yan May nakulong na po. Pero dito sa atin sa Pilipinas, aabutin po yan ng matagal. Okay? Ang tanong dito ito hong investigasyon po ng ICI po makabida, Matatapos kaya nila ito bago ho bumaba sa pwesto ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Kasi mabagal po Bakit? Kasi wala hong kapangyarihan Kung si Attorney Rowena Guanzon pa, inutil Kasi walang kapangyarihan nga. Hindi ho pwedeng mag-impose po ng contempt doon po sa kanilang mga iimbitahang mga witnesses or resource persons na hindi ho dumalo. Okay? Diyan po sa kanilang mga pagdinig, mga kabida. Abangan na lang po natin ano po yung mga magiging pasabog po ng ICI. Kung meron man po silang mga witnesses, kasi sabi po ni Attorney Claire Castro, marami pa raw mga potential na mga witnesses na makapagbigay ho ng malalakas na impormasyon, Okay? Mabibigat na impormasyon sa ICI, mga kabida. So, titingnan na lang po natin kung sino-sino itong mga witnesses na ito, mga kabida, kung ano po yung mga kredibilidad po ng mga witnesses na ito. Ito lang po yung ating dasal po, mga kabida, na sana kung meron man pong matumbok, na may sala ho dito, sana yung totoong may sala, hindi ho fall guy, mga kabida. Okay? Hindi kung sino-sino lang po yung itinuturo. Okay? Yung totoong may sala talaga, yung sangkot. Okay? Regardless kung ito po ba ay kaalyado, okay, ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ng administrasyong ito, kaibigan ng Pangulong Marcos at ng administrasyong ito, baka naman po halos lahat po dito, mga kabida, na isasangkot po dito mga kalaban po sa politika po ng Pangulo. Okay? Ito ngang rekomendasyon po, mga kabida, ni Ombudsman Boying Rimulya, sa DPWH na imbestigahan, ito hong si Senator Bongo, yung koneksyon ng kanyang pamilya doon po sa mga diskayas. Anong ibig sabihin po dito, mga kabida? Okay? Ang impression po dito, ng mga kritiko po, inumpisahan na raw, mga kabida, ng gobyerno na habulin ito hong mga kaalyado po ng mga Duterte, mga kabida. Yun ngang pilit ho na paglilink po, mga kabida, ng issue po ng korupsyon
sa flood control doon po sa previous administration, malinaw na po yon, ano? Na ang ituturong may sala ho dito at ugat po ng corruption po ng flood control projects ay ito hong dating administrasyon. Kaya nga para ho magkaroon po mga kabida, no, ng consistency po. Okay? Since idinawit po nila ito hong previous administration, yung Duterte administration ho dito, so kailangan consistent ho sila dito. Kaya nga itong si Senator Bongo idinandawit po ngayon mga kabida. Mula kay Zaldico, naging Senator Bongo yung resulta ho dito, ano, mga kabida. So, abangan na lang po natin kung ano po yung magiging takbo po, ano. Basta, para sa akin, medyo nalalabuan ho ako dito, mga kabida, ano. Okay? Dito ho sa takbo po ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, ano. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.